Taiwan ang isa sa mga lugar na dinedeploy ang mga Pilipino upang makapagtrabaho sa labas ng bansa. Para malaman pa ang tungkol dito, isa ako sa mga mamamahayag sa ating bansa na inanyayahan upang malaman ang proseso ng piling aspeto ng mga sektor na nagtataguyod sa kanilang isla. Magmula sa foreign relations at diplomasya, teknolohiya, seguridad at depensa, kalusugan, agrikultura, pati na rin ang transportasyon. Mahalaga ang mga ito dahil sa kabila ng tensyong dulot ng China, kanila pa rin pinanghahawakan ang soberanya at demokrasya. Bagay na makakatulong para sa kamalayan nating mga Pilipino upang malaman na ang kaunlaran ng ekonomiya ay kaakibat ng pangangalaga, hindi lang sa mismong bansa, kundi para na rin sa mga taong nasasakupan nito. Ako si Jade Buhoy para sa News 4 Special. Halina't tuklasin ang Taiwan in Focus. Kinikilala ng Taiwan ang ugnayan nito sa Pilipinas, bagay na nakikita nila bilang mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang diplomasya sa rehiyon. Filipinos, living and working in Taiwan. So not just neighbors. We are family. So we share, we have shared values and interests, especially both of Philippines and Taiwan. Kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito ang ilan sa mga pangunahing pinagtutuunan ng Taiwan pagdating sa usaping diplomasya at pandaigdigang ugnayan. 员工还是说能够引进到台湾，在为我们的企业服务，也创造共同的福祉。 I believe that currently there are many Filipinos in Taiwan working and living, and they treat Taiwan as their homes. And when they go home to the Philippines, they tell their family and friends about their good experiences in Taiwan. They tell their friends and family that Taiwan is a good destination for not only tourism, but also working and living. And that is why I believe that the relationship between the people of Taiwan and the Philippines is very friendly. We have a very close relationship. And that is why I am hoping to develop even more exchanges between Taiwan and the Philippines. Kasama sa mga hakbang nila ang pagpapalawig ng visa-free entry para sa mga Philippine passport holders bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang panig. Mayroon din silang mga direct hiring centers sa Maynila na hindi lamang tumutulong sa mga Taiwanese investors, kundi nagbubukas din ng oportunidad para sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho sa Taiwan. Ayon sa kanilang pamahalaan, kabilang din sa kanilang prioridad ang kaligtasan ng mga dayuhang manggagawa. Kasama na rito ang libo-libong overseas Filipino workers o OFW na naninilbihan sa kanila lalo na sa panahon ng sakuna at posibleng sigalot. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na isa ang Taiwan sa mga paboritong destinasyon para sa pagtatrabaho, paglalakbay at turismo. Dahil isa nga ang Taiwan sa mga nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino gaya ng kababayan nating si Sarah, ginawa niya ito upang mapagpatuloy ang kanyang propesyon bilang engineer. Bakas sa kanya na kahit sa pagtatrabaho ay natatamo niya ang sapat na pangangailangan sa araw-araw. Masaya, like the standard of living is very comfortable, convenient, like yung transportation, yung healthcare system, tapos people are very friendly around you, welcoming. Katulad niya, marami ring Pilipino ang pinipiling magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malawak na oportunidad at mas mataas na kita. Malaki yung difference, of course. And then second, yung working environment din, like super advanced din. Or I'm not sure kasi hindi ko rin ma-compare. Like right now, it's manufacturing industry eh. Pero from
outside point of view, kasi nag-apply din naman ako ng manufacturing sector in the Philippines, I could say na mas advanced sila dito. Ngunit hindi pare-pareho ang karanasang naghihintay sa mga migranteng manggagawa. Bagamat si Sarah ay mapalad at nakapagtapos din ng master's degree sa engineering sa isang university sa Taiwan, malayo sa kapalaran ng karamihan ng mga OFW. Base sa pag-aaral ng mga grupong nagtataguyod sa karapatang pantao ng mga migrante, sa halos 150,000 to 160,000 OFW sa Taiwan, halos 96% dito ay mga laborer o production workers, kumpara sa natitirang 3% ng mga professionals at specialists na gaya ni Sarah. Iba man sa kanya, pero bahagyang mas mataas pa rin ang karaniwang sahod ng mga minimum wage earners sa Taiwan kaysa sa ating bansa. Ayon sa datos mula sa Department of Migrant Workers o DMW, mas mataas ng halos 4 na beses ang buwanang sahod ng isang minimum wage earner na OFW sa Taiwan. Ang kasalukuyang minimum wage doon ay naglalaro sa 56,000 hanggang 60,000 pesos kada buwan, mas mataas ng mahigit 40,000 pesos kumpara sa karaniwang 16,000 pesos na kikitain ng isang manggagawa sa Pilipinas. Para sa mga OFW na nabibilang sa sektor na ito, hindi na ito masama. Bukod sa malaking sahod, hindi rin problema ang pagtitipid sa Taiwan. Mura ang pamasahe sa kanilang mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at tren. May malawak din na kalsada at bangketa para sa mga commuter na pinipili na lamang na maglakad, habang ang iba ay sagot ng kanilang housing company sa libreng tirahan. Sa paglipas ng panahon na patunayan na hindi lamang basta trabaho ang hinahanap ng mga Pilipino sa labas ng bansa. Hangad din nila ang katatagan, magandang oportunidad at ang mas maayos na kalidad ng pamumuhay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng paglago ng ugnayan ng Pilipinas at Taiwan, nananatiling malaking usapin ang tensyon sa Taiwan Strait. 风电准备，风电准备，风电备变哦，大家注意铁管。准定，马上停车，马上停车。准定该过过呀，马上停车。人闪开，人闪开，人先去右侧。准定该过啊，马上停车。 Bagamat inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy, nilinaw din niya na hindi ninanais ng bansa na masangkot sa posibleng sigalot sa pagitan ng Taiwan at China. Ayon pa sa Pangulo, nakahandang tumulong ang Pilipinas sa pamamagitan ng humanitarian relief efforts at patuloy na pakikipag-ugnayan nito sa pamamagitan ng diplomasya upang manatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Mahalagang maunawaan natin ang posisyon ng Pilipinas dahil malapit ang ating bansa sa teritoryo ng Taiwan. Tinatayang nasa humigit kumulang 100 kilometro lamang ang layo ng Taiwan mula sa Batanes, ang pinakahilagang bahagi ng bansa. Para mas maunawaan ito, halos kasing layo lamang ito ng biyahe mula Maynila patungong Mariveles, Bataan gamit ang fast ferry. At dahil sa lapit nito, hindi malayo ang posibilidad na maapektuhan ng Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon. 红了10节，红了8节，红了8节，要持续运动。